Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin at nandito po tayo muli sa ating daily Facebook Live dito po sa Rema Philippines. At itong week po na to ay itutuloy po natin yung topic na sinimulan po ni Pastor Oge at sinundan ni Pastora Mean kahapon. Ito po yung Why God Keeps Choosing the Least Qualified. Yan, bakit nga ba patuloy na pinipili ng Diyos yung mga, sabi niya, least qualified, yung hindi masyadong nakapasa sa standard na, sabi nga ni Pastora Mean kahapon, maaring sa paningin ng tao ay hindi pasado sa standard. Pero sa standard ng Diyos, itong mga tao na to ay nakapasa. At dito po sa number 7, sabi niya, raises the humble, lifts those who know their need for God. Buksan po natin ang ating Bible dito po sa James chapter 4, verse 6. Dito po sa Tagalog, sabi niya, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Yan, tignan din po natin dito sa The Passion Translation. Sabi niya, but He continues to pour out more and more grace upon us, for it says, God resists you when you are proud, but continually pours out grace when you are humble. Yan, dito po binabanggit ng Biblia na sabi niya ganun, ang Diyos, sabi niya, yung mga nagmamataas, yan, ay nire-reject niya or nire-resist niya. Ibig sabihin, tinatatwa niya, pero sabi niya, ang mga mapagkumbaba ay higit pang pinagpapala ng Diyos. Ayan, alam niyo po, naalala ko, may isang teaching po si Peristo na sabi niya, isa sa mga bagay na hindi kayang tanggihan ng Diyos, ito ay ang kapakumbabaan. Whenever na nandun sa atin yung pagpapakumbaba, nandun tayo lumalapit sa Diyos, ina-acknowledge natin na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin, mas lalo pang kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, may mga tao na sobrang tiwala or believe po nila sa kanilang mga sarili na nakalimutan nila or totally nireject na nila ang tulong ng Diyos sa buhay nila. At ito ay may consequence whenever na nandun yung pagmamataas ng tao po. Naalala ko po, meron akong isang nabasa. Meron pong isang politiko sa ibang bansa na sa laki ng kanyang pagtitiwala sa sarili niya, ang sabi niya ganun, kahit ang Diyos ay hindi niya akong kayang tanggalin sa posisyon ko. So that time, yun po ay eleksyon at kumpiyansa siya sa sarili niya na siya ang mananalo. Kaya nga lumabas po sa kanya yung statement niya na kahit ang Diyos ay hindi siya kayang tanggalin sa posisyon na yun. At alam niyo po ang nangyari, itong tao nga na to ay nanalo. Nanalo siya sa pagiging mayor dun sa kanilang lugar at naiproklama na siya ang nanalo. Pero alam niyo po, lumipas ang ilang sandali after ng proclamation, siya po ay namatay. Siya po ay pinatay na assassin. Kung titingnan po natin, thinking tong tao na to, hindi nga siya maaalis sa posisyon, pero hindi naman siya nakaupo dun sa term niya. Kasi agad-agad, na-erase na siya, namatay na siya. Kaya nga hindi po natin pwedeng subukin ang Diyos eh. Nasasabihin natin na kahit ang Diyos, sabi nga yung Titanic, bakit ba lumubog yun? Kasi ang sabi nga nila, kahit ang Diyos, hindi kayang palubugin yung barkong Titanic na kapag challenge ng tao ang kakayanan ng Diyos, alam niyo po, doon nawawalan na maaring tulungan ng Diyos ang tao eh. Kaya nga tayo po, sabi niya dito, tinataas ng Diyos ang mga mapagkumbaba. Sabi nga, higit na pinagpapala ng Diyos yung mga taong nagpapakumbaba. At ang mga nagmamataas, yan, ito po yung mga taong nire-reject nila ang tulong ng Diyos. Wala yung acknowledgement nila na tulungan sila ng Panginoon. Sila yung mga tao na nire-reject din at hindi mararanasan ang tulong ng Panginoon sa buhay nila. Kaya kung maalala niyo po yung ating pinag-aralan ng divided seminar natin, si Brother Yun, yan, ang nangyari po sa kanya, di po ba ilang beses siyang nakulong. Yan, at dun sa pagkakakulong niya, marami po siyang mga taong nawin, marami siyang mga
kaluluwa na kahit doon sa kulungan ay may mga naidala siya sa Panginoon. At dahil doon sa laki ng impluensya niya at ang gawa niya sa gawain ng Panginoon, ang sabi nga, kung maalala natin yung huling part, hindi niya ninais kailanman yung palakpak ng tao. Yan, na wala sa kanya na kuhain yung credit na yun. At yun yung mga ugali na mas tayo ay lalong gagamitin ng Diyos kapag nandun tayo sa state ng kababaang loob. Amen po. Si Gideon, ang sabi nga, ay dun sa kanilang lahi, ang sabi niya, yung kanilang lipi ang pinakamahina at pinakamaliit. Sabi niya, dun sa kanilang lipi pa, siya ang pinakamahina. And yet, ginamit pa rin siya ng Panginoon. So, ang Diyos, sabi nga, He lifts up those who know their need for God. So, kapag nandoon ang pag-acknowledge natin na kailangan natin ng tulong ng Diyos, mas doon tayo ililift up ng Panginoon. At pangwalo po, ang sabi niya, demonstrates calling. Proves purpose comes from God, not pedigree. Ano ba yung pedigree? Ito yung sabi niya yung salinlahi o yung angkan-angkan. Sa politika, may tinatawag po na political dynasty. Kung mapapansin natin sa mga lugar-lugar natin, na dati yung lolo nito ang dating mayor, sumunod yung naging anak nito hanggang sa kaapu-apuhan na. Siguro po, mapapansin natin yan sa mga ilang lugar na yung angkan na lang na ito, itong apelyido na lang ito, ang sila na lang yung nagahari, sila na lang yung nakaluklok dun sa pwesto na yun. Yun po yung tinatawag na political dynasty. Yun na lang kanilang angkan ang nakaluklok sa pwesto na yun. Ngayon, pagdating po sa Panginoon, ang pagkatawag niya sa atin, ay sabi nga dito, proves purpose, divine purpose. Tayo, maaaring masasabi natin, meron tayong mga minanang pagkatawag. At higit pa po doon kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Sabi niya, meron tayong divine purpose. Buksan po natin ang ating Bible dito sa Romans chapter 8, verse 30. Ang sabi niya dito, having determined our destiny ahead of time, He called us to Himself and transferred His perfect righteousness to everyone He called. And those who possess His perfect righteousness, He co-glorified with His Son. So, natukoy na ng Panginoon or alam po ng Diyos ang ating future o ang ating tadhana, sabi niya, ahead of time. Kaya sabi nga ng Jeremiah, bago pa tayo ma-form sa womb ng ating nanay, tayo tinawag na niya. Kaya nga dito sabi niya, alam ng Diyos ang nakatadhana o ang tadhana natin. Kaya nga pag tayo ay tinawag ng Diyos, ito ay dahilan sa meron tayong divine purpose. Yan, hindi ito dahilan lamang sa mga angkan-angkan natin, kundi bakit ba, sabi nga nung awit na natin sa simbahan, sabi niya, bakit ako ang siyang pinili mo na magpuri at maglingkod sa'yo? Yan. Nasa kabila ng, sabi niya, kabila ng aking mga kahinaan at pagkukulang. Minsan, mapapatanong tayo na bakit nga ba tayo ang pinili ng Diyos? Pero ang Panginoon ay hindi siya nagkamali na piliin tayo. Amen po. So, alalahanin po natin, it's because of a divine purpose na sa kabila ng kagaya ni Gideon, sabi niya siya ang pinakamahina sa lahat, pinakamahina ang kanilang lipi, and yet, may specific task siyang na binigay ang Diyos sa kanya dahilan doon sa, alam niyo po, importante yung mababang loob lang. At dito po sa number 9, sabi niya, uses brokenness, redeems past failure for His plan. Kaya ulitin ko po, uses brokenness, redeems past failure for His plan. And buksan po natin yung Bible natin dito po sa Genesis chapter 5 verse 20. Ayan, sundan niyo po ako. Sabi niya dito, ayan, simulan po natin sa verse 19. Ang sabi niya, ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. So kung aalalahanin po natin, itong kwento po na to, yung time po na to ay wala na po yung kanilang tatay na si
Jacob. At yung kanya pong mga kapatid ay natakot sila na baka gantihan sila ni Joseph dahil alam naman po natin na nung mga past life nila o kumbaga nung mga past years nang sila yung mga bata-bata pa ay pinagplanuhan nila si Joseph. At dahil doon, kung maraming bagay nangyari po kay Joseph. So, iniisip po ng mga magkakapatid na dahil wala na ang ating ama, baka tayo ay gantihan niya. Pero tingnan niyo po, no, nandun yung assurance ni Joseph sa kanyang mga kapatid na sabi niya, oo, maaring masama nga ang ginawa ninyo sa akin. Pero sabi niya, mapapalitan ko ba ang Diyos? At sabi niya, ito ay itinulot ng Diyos para maligtas ang marami ngayon. So nakita ni Joseph yung plano ng Diyos eh. At yan, maaring alam niyo po minsan, naging katulad tayo ng mga kapatid ni Joseph na kung saan may mga past failure tayo or may mga mistake tayo na nakumit sa buhay natin. At kung minsan dahil lang dun sa mga failures and shortcomings at mga pagkakamali natin, may mga instances sa buhay natin na hindi tayo makapag-move forward para magamit tayo ng Panginoon. Minsan, dala-dala natin yung guilt feeling natin na nagkamali ako, Panginoon, sa bagay na ito, na Lord, worthy pa ba ako, na nagamitin mo, na ako pa ba ay, Lord, karapat-dapat na maglingkod sa'yo. Pero kagaya po dito, kung si Joseph na isang tao, ay ipinakita pa rin niya yung forgiveness at yung redemption na sa kabila ng hindi maganda yung ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Nandun pa rin yung assurance na tinanggap niya pa rin at iingatan, aalagaan niya yung mga kapatid niya. At sa atin, alam niyo po, maaring yes, may mga past failure tayo. Pero ito po ang maganda sa ating Panginoon. Ang Diyos ay punong-puno ng grace sa atin. Ang Diyos natin, ayan, laging may redemption, tinubos niya na tayo. Hindi tayo nakatira doon sa mga past mistake natin. Kaya nga tayo tinubos ng Panginoon para mas makapagpatuloy pa tayo na maglingkod sa Kanya. Sabi nga ng isang kanta, o ang alay ko ay pusong basag. Yan, na kung minsan yung heart natin, dahil lang sa mga nagawa nating pagkakamali, naging broken yan, pira-piraso yan. Na minsan masasabi na lang natin sa Panginoon, Lord, ito ang alay ko, isang pusong basag. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Pero alam niyo po, yung pusong basag natin dahil lang dun sa mga pagkakamali natin before, kayang buuin ng Diyos. At as long as nandun yung pagpupumilit natin at pagpapakumbaba natin sa harapan ng Panginoon. Sa kabila na yun, sabi niya, gagamitin pa rin tayo, pipiliin pa rin tayo ng Diyos. At yung broken heart na yan, kayang buuin ng Panginoon. Amen. At sabi nga, kahapon, nabanggit nga ni Pastora Mean, my grace is sufficient for you. Alam niyo po, mayroon akong narinig na isang kwento. Sabi ng baby fish, doon sa nanay niyang isda, na nauuhaw siya. Sabi niya, Mommy Fish, nauuhaw ako. Ngayon, alam niyo po, sabi nung nanay ni Mommy Fish, anak, kung nauuhaw ka, alam mo naman na simple lang ang paraan para uminom ka. Sabi nung nanay, ibuka mo lang ang iyong bibig. Bakit? Kasi yung isda, saan ba yan nakatira? Sa tubig. Yan, nakapalibot lang ang tubig sa kanya. Although, hindi naman talaga literal na umiinom sa mouth ang mga isda, kundi sa grills nila o sa hasang nila. Pero ang puntos nito, nandyan lang, surrounded ka ng tubig. At every time na kailangan mo yan, nariyan lang. At tayo po, every time na kailangan natin ng grace ng Lord, sabi nga, it is sufficient. Sapat-sapat. Kaya sabi ng kanta, yan po, madami akong kanta na naalala. I stand here by your grace. Yan, nakatayo tayo dahilan sa habag ng Panginoon. So, kung meron tayong past mistake, niredeem na tayo ng Panginoon dyan. Kaya nga patuloy na pinipili niya at tinatanggap niya ang paglilingkod natin. Amen? At number 10 po, sabi niya dito, strengthens faith. Sabi niya, grows trust through inadequacy. Ayan. Yung ating pananampalataya ay mas lalong pinapalakas ng Diyos dun sa part na tayo ay mahina or kulang. Ayan. The more na alam po natin yung kahinaan natin or yung mga kakulangan
sa buhay natin at ina-acknowledge natin ang tulong ng Diyos. Alam niyo po, sabi niya, basahin po natin dito sa Hebrews chapter 11 verse 6. Sabi niya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sabi niya, for without faith, it is impossible to please God. So, sa atin, maaaring dumarating yung punto na nakikita natin yung kahinaan natin, pagkukulang natin. Pero kung mas lalo tayong magtitiwala, kaya nga sabi niya, grows trust through inadequacy. Doon sa kakulangan na meron tayo, mas natututunan nating mag-rely, magtiwala sa kakayanan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, kung wala ang faith, kung wala ang pagtitiwala natin sa Diyos, it is impossible to please Him. Kaya nga, no matter kung maliit man ang faith mo, ang mahalaga, meron kang pagtitiwala sa Panginoon. At dyan, sa bagay na yan, ay mas lalo niya tayong pipiliin na gamitin. Ayan. At sabi niya, through inadequacy. Yan, dun sa ating kahinaan, may kita natin ang tulong ng Diyos at mas palalakasin niya po tayo. So, ito yung dahilan, sabi niya, bakit patuloy na pinipili ng Diyos na gamitin, sabi niya, why God keeps choosing the least qualified. And mas lalong strengthen ng Lord ang faith natin. So, bago po tayo mag-end, meron po akong kwento sa inyo sandali. Actually, last week po, yan, meron pong isang verse sa akin na patuloy na paulit-ulit sa akin. So, actually, last Monday, hindi po nung Monday, last week po, Monday, yan, may pinapakinggan po kong teaching. Yan, paulit-ulit ko po yung pinapakinggan. So, dito po sa Psalm 34 verse 19, i-share ko lang po sa inyo. Ang sabi niya dito, ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. So sabi niya, ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. So nung last Monday po, ayan, may pinapakinggan po akong teaching. Ayan, and then kumbaga parang sabi ko, kailangan kong makinig ng teaching kasi kumbaga may pinag-faith po kami noon. So, Wednesday, fast forward po, no? Wednesday, ayan, kumbaga nag-inquire kami doon sa aming landlord kung pwede bang every 15th of the month yung bayaran namin para meron kaming sufficient time na kumpletuhin yung aming church rental. So, that time, so last week, yun po ay May 6. Tapos, ang sabi ng may-ari sa amin, every 10th of the month ang dapat bayaran. So, May 6 po yun nung sinabi sa amin yun. So, meron na lang kaming 4 days para makumpleto namin yung church rent namin. At that time, kumbaga, ilang libo pa yung kulang namin para bunuin yun. So, iniisip po namin, kahit mag-fundraising, hindi pa rin sasapat para mabuno namin yun. Ngayon, ang confession po namin, sabi namin gano'n, kasi dapat Sunday, itong last Sunday, dapat mabigay na namin yung church rent. Pero sabi ko ganun, Lord, by Friday, kailangan maibigay namin ng buo yung church rent namin. Kasi ayokong mapahiya doon sa landlord namin. Christian din naman po siya. Sabi ko, ayokong mapahiya na maisip niya na hindi namin kaya or hindi kaya ng gawain na magbigay ng rent sa tamang panahon. So sabi ko, Lord, sabi mo nga, ito po yung naaalala kong verse, sabi niya, ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad may ibsan. So sabi ko doon sa kasama ko, by Friday, bayad tayo. So nung time na yon, alam naman namin, wala kami talagang hawak na fund kasi that time, nagkasakit din po yung kasama ko. So kumbaga talagang tigil yung lahat. Kumbaga talagang prayer lang po kami nandito sa church. So paiksiin ko po yung kwento. So, Thursday, dumating yung landlord. Sabi niya, Pastora, punta ako dyan. May kukunin ako. Akala ko kunin niya na yung bayad. Yan. So, pero sabi ko, Lord, by Friday, bayad na kami. Alam niya po, hindi namin alam kung saan magmumula o kung paano. Basta sabi namin, Lord, hindi namin hayaan mawala yung joy namin. Ikaw ang bahala dito. Hindi mo ipapahayaan sino man nagtitiwala sa'yo. Sabi niya, may suliranin man, agad maiibsan. So, Thursday morning, or I think, tanghaling tapat na po yun. So, magpe-pray na kami po nun.
bigla kami may natanggap na message. At paiksin ko ba po yung kwento, Thursday may natanggap po kami. At Thursday, agad-agad, kinontak ko po yung may-ari, sabi kong ganun, paano po kami magbabayad sa inyo? Kasi bagong lipat lang po kami dito. Sabi kong ganun, through GCash ba or cash ba? Yan. So, sabi niya, sige, isend niyo po sa bank account ko. Alam niyo po, Thursday ng tanghali ay nakabayad po kami ng church rent buo. So, parang sabi namin, pinag-usapan namin ng kasama ko na ang confession namin, Friday, makakabayad. Pero, sobrang advance ng Lord. Kaya sabi ko, totoo Lord may suliranin man, pero agad sa tulong mo maiibsan. So, kung minsan doon sa mga bagay na kulang tayo, mahina tayo, pinapatunayan ng Lord na kung magtitiwala tayo, ipapakita niya yung kakayanan niyang gawin. Kaya nga, as long as nagre-rely tayo paulit-ulit sa Panginoon, ay patuloy niya ding pipiliin na gamitin niya tayo at tanggapin ang paglilingkod natin sa Kanya. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko po at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat o Diyos. Sa kabila man ng kami po ay may mga kahinaan, pagkukulang. Pinangako mo nga Lord mula sa mga bagay na ito, sa mga salita mo Panginoon na kung bakit patuloy mong pinipili ang bawat isa sa amin. Although may mga least qualities kami Panginoon, pero you have a divine purpose sa bawat isa at makita namin, Panginoon, na kami tinawag mo at ang pagkatawag mo sa amin ay hindi nagbabago anuman ang maging sitwasyon, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa isang pribilehiyo na mapaglingkuran ka. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nanonood at nakikinig. Hayaan mo, Lord, na marami pang maabot ang bawat FB Live na ito. Purihin ka at nakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Patuloy po nating subaybayan ang ating mga Facebook Live dito po sa Rema Philippines. Ingat po tayo at God bless po sa bawat isa sa atin.